Sa loob lamang ng ilang taon, mabilis na nagbago ang car industry sa China. Dati ang mga Japanese, European at American brand ang madalas tingnan bilang pinaka-advanced. Pero ngayon maraming Chinese company tulad ng BYD, Geely, Xiaomi, Xpeng at Leapmotor ang gumagawa na ng electric cars na kayang makipagsabayan sa malalaking brand sa ibang bansa. Mabilis ang charging, marami ang technology sa loob at kadalasan mas mura pa kaysa sa katapat na model ng ibang kumpanya. Pero may isang malaking tanong, kung ganun kaganda at kamura ang Chinese electric cars, bakit hindi pa sila nangingibabaw sa buong mundo? Para maintindihan iyon, kailangan muna nating makita kung gaano kalakas ang China sa sarili nitong bansa. Noong 2024, mahigit 11 million electric cars ang naibenta sa China. Halos 2/3 na iyon ng lahat ng electric cars na naibenta sa buong mundo noong taon na yon. Halos kalahati na rin ng lahat ng bagong sasakyang binili sa China ay electric o plug-in hybrid. Ang electric car o EV ay sasakyang gumagamit ng electric motor at battery sa halip na umasa lamang sa gasoline o diesel engine. Mayroon ding plug-in hybrid. May battery at electric motor ito, pero mayroon din itong gasoline engine na pwedeng gamitin kapag kailangan. Sa China, mabilis na dumami ang dalawang klase ng sasakyang ito. Pagsapit ng 2025, lalo pang naging normal sa China ang pagbili ng electric at plug-in hybrid cars. Kaya napakalaking training ground ng China para sa sarili nitong car companies. Kapag may bagong model ang isang Chinese company, meron agad itong napakalaking market na pwedeng pagbentahan. Kapag may problema sa design o software, mabilis nilang nakikita ang feedback mula sa maraming customer. Kapag may magandang feature naman ang isang competitor, mabilis ding gumagawa ng sariling version ng ibang kumpanya. Dahil napakaraming car company ang naglalaban sa China, napipilitan silang gumawa ng mas magandang sasakyan sa mas mababang presyo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakabilis ng development ng Chinese cars. Isang magandang halimbawa ang BYD. Dati hindi ito gaanong kilala sa labas ng China. Pero lumaki ito ng napakabilis at naging isa na nga ito sa pinakamalaking gumagawa ng electric at plug-in hybrid cars sa mundo. Malaking advantage din ng BYD ang battery. Gumagawa mismo ang kumpanya ng sarili nitong batteries at marami ring importanteng parts ng sasakyan. Ibig sabihin, hindi nito kailangang bumili ng lahat mula sa ibang kumpanya. Mas kontrolado din nito ang gastos at production. Ganito rin ang advantage ng maraming Chinese automaker. Malapit sa kanila ang battery makers, electronic suppliers, factories at raw material processors. Kapag kailangan nilang gumawa ng bagong model, maraming kailangan nilang parts ang pwedeng manggaling mismo sa loob ng China. Isa pang dahilan ay bilis. Ang ilang Chinese automaker ay kayang gumawa ng bagong model ng mas mabilis kaysa sa traditional car companies. Gumagamit sila ng maraming shared parts, mabilis na software development at mabilis na pagbabago ng design. Kaya habang ang isang lumang car company ay nag-aaral pa kung anong feature ang ilalagay sa susunod na model, maaring mayroon ng bagong Chinese car na lumabas na may malaking screen, advanced driver assistance, voice control at mabilis na charging. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng Chinese EV ay automatically mas maganda kaysa sa lahat ng Western o Japanese car. Magkakaiba ang quality, safety, reliability at after-sales service ng bawat brand at model. Ang malinaw lang talaga ay mabilis nang lumiit ang dating kalamangan ng mga kilalang foreign company. Maging ang Tesla ay nakaranas ng mas matinding competition sa China. Noong unang pumasok ang Tesla sa Chinese market, kakaunti pa ang local company na kayang gumawa ng premium electric car na katapat nito. Pero habang dumami at gumanda ang Chinese EVs, lumiit ang dating malaking advantage ng Tesla. Pagsapit ng 2025, bumaba pa ang local market share ng Tesla habang patuloy na lumalakas ang competition mula sa Chinese brands. At simple lang din ang gusto ng China. Ibenta ang lahat ng sasakyang ito sa buong mundo. At ginagawa na nila yon. Sa katunayan, China na ang pinakamalaking exporter ng sasakyan sa mundo. Mabilis ding lumalaki ang bentahan ng Chinese cars sa Europe, Southeast Asia, Latin America, Middle East at ibang market. Pero dito nagiging mas komplikado ang kwento. Hindi sapat na gumawa lamang ng magandang kotse para makapasok sa bawat bansa. May sariling safety rules, taxes, dealerships at government policy kasi ang bawat market. At sa ilang malalaking bansa, may dagdag pang problema. At ito ang trade barriers. Ang trade barrier ay rule na nagpapahirap o nagpapamahal sa pagpasok ng produkto mula sa ibang bansa. Halimbawa, maaring lagyan ng malaking import tax ang isang Chinese EV. Kaya kung ang kotse ay mura sa China pero dinagdagan naman ng malaking tax pagdating sa ibang bansa, ay baliwala din.
maaring mawala ang malaking advantage nito sa presyo. At sa United States, napakahirap para sa Chinese brand EVs na pumasok dahil sa mataas na tariffs at iba pang restrictions. Sa Europe naman, naglagay din ang European Union ng dagdag na tariffs sa ilang electric cars na gawa sa China. Pero kahit may ganitong barriers, patuloy pa ring lumalaki ang presence ng Chinese automakers sa ilang European market. Pero ang tunay na hamon ngayon ay kung paano malalampasan ng China ang mga tariffs, government restrictions, local safety rules, brand trust at kakulangan ng dealerships at service centers sa ibang bansa. Pero ang tanong muna ngayon ay, paano nga ba talaga lumakas ang China pagdating sa mga EVs? Tignan natin ang BYD. Nagsimula ang BYD noong 1995 bilang maliit na kumpanya ng rechargeable batteries sa Shenzhen, China. Itinatag ito ni Wang Chuanfu, isang chemist na may malalim na kaalaman sa battery technology. Bago gumawa ng kotse ang BYD, gumagawa muna ito ng batteries para sa electronics. Dahil dito, mayroon na itong experience sa isang bagay na magiging pinakamahalagang bahagi ng electric car pagdating ng mga susunod na taon. Noong 2003, pumasok ang BYD sa car industry matapos bumili ng isang maliit na Chinese automaker. Malaking risk iyon dahil hindi pa kilala ang BYD bilang gumagawa ng sasakyan. Pero malinaw ang plano ni Wang Chuanfu. Kung kaya ng BYD gumawa ng sarili nitong batteries, pwede nitong gamitin ang kaalamang iyon para gumawa rin ng electric cars. Sa mga unang taon, pinag-aralan ng BYD ang design at paggawa ng mga sasakyan mula sa mas matagal ng car companies. Habang tumatagal, gumawa na rin ang kumpanya ng sarili nitong technology at production system. Malaking dahilan ng paglakas ng BYD ang tinatawag na vertical integration. Simple lang ang ibig sabihin nito. Sa halip na bumili ng halos lahat ng importanteng parts mula sa ibang kumpanya, marami sa mga kailangan ng BYD ay ginagawa mismo ng BYD. Kasama rito ang batteries, electric motors, electronic parts at ilang semiconductors o chips na ginagamit para kontrolin ang systems ng sasakyan. Dahil mas maraming bahagi ng produksyon ang hawak mismo ng kumpanya, mas kontrolado ng BYD ang presyo, supply at bilis ng paggawa. Mahalaga ang advantage na ito kapag may problema sa supply. Halimbawa, kung kulang ang isang importanteng part ay gagawa lang sila ng part na yun sa loob mismo ng kumpanya nila. At sa katunayan ay hindi lang BYD ang mabilis gumawa. Maraming Chinese automaker din gumagawa nito. At sa halip na abutin ng maraming taon bago maglabas ng bagong model, ang ilang Chinese company din ay kaya ng gumawa ng bagong sasakyan sa loob lamang ng halos 18 months. Sa maraming traditional car company, maaring umabot ng ilang taon ng parehong proseso. Dahil dito, mas mabilis makasunod at makasabay ang mga Chinese brands kapag nagbabago ang gusto ng mga customer. Maganda kasi ang style nila. Kapag naging popular halimbawa ang isang bagong battery system, malaking screen o software feature, mabilis itong napag-aaralan at naisasama agad sa mga susunod na model. Naging parang technology race ang Chinese car market. Ang bawat kumpanya ay kailangang gumawa ng mas magandang sasakyan bago pa maunahan ng competitor. Malaki din ang kahalagahan nito sa presyo. Hindi lang mamahaling electric cars ang ginawa ng Chinese companies. Naglabas din sila ng maliliit at mas murang model para sa ordinaryong pamilya. Isang halimbawa ang BYD Seagull, isang maliit na electric car na naibenta sa China sa presyong mas mababa sa $10,000 noong 2024. Mayroon ding napakaliit na wuling hungguang mini EV na ginawa ng joint venture ng SAIC, General Motors at Wuling. Dahil mas maliit at simple ang sasakyan, naging mas abot kaya ito para sa maraming buyer. Hindi nito kailangang magkaroon ng napakalaking battery o napakahabang range para maging useful sa mga taong gumagamit lang ng sasakyan sa loob ng lungsod. Dahil sa ganitong mga model, hindi na kailangang maging mayaman para makabili ng electric car sa China. Nagkaroon na ng choices mula sa murang city car hanggang sa premium SUV at sports car. Ito ang isang malaking dahilan kung bakit napakabilis naging normal ang EV sa Chinese market. Pero may kapalit ang napakaraming choices. Dumami rin ng sobra ang mga car company na gustong makakuha ng bahagi ng market. Sa loob ng ilang taon, napakaraming bagong EV brand ang lumitaw sa China. Pero hindi lahat nakaligtas. May mga startup na nakakuha ng malaking investment pero hindi nakagawa ng sapat na sasakyan para kumita. May iba namang nakapaglabas ng produkto pero hindi nakakuha ng sapat na customer. Habang tumitindi ang competition, maraming mahihinang kumpanya ang nawala. Lalo pang naging mahirap ang laban nang bumaba ang presyo ng mga sasakyan. Noong 2023, nagbawas ng presyo ang Tesla sa China. Sumunod ang iba pang automakers para hindi sila mawala ng customer.
Nagpatuloy ang price war sa mga sumunod na taon at maging ang Chinese government ay nagbabala tungkol sa sobrang tinding competition sa car industry. Maganda ito para sa maraming buyer dahil mas bumaba ang presyo ng sasakyan. Pero para sa car companies, malaking problema yun. Kapag patuloy na ibinababa ang presyo, lumiit din ang kinikita sa bawat kotse. Ang kumpanyang mataas ang gastos at mahina ang sales ay maaaring maubusan ng pera. Kaya ang Chinese EV industry ay naging parang matinding survival test. Hindi sapat na gumawa lamang ng magandang kotse. Kailangang mura, mabilis gawin, mabilis i-update at may kakaibang dahilan para piliin ng customer. Isa sa mga kumpanyang gumawa ng ibang strategy ay ang NIO. Sa halip na puro charging lamang ang gamitin, gumawa ang NIO ng battery swap stations. Kapag mababa na ang charge ng isang compatible na NIO car, pwedeng pumasok ang sasakyan sa isang swap station. At dito automatikong inaalis ng machine ang halos ubos na battery sa ilalim ng sasakyan at pinapalitan ito ng full charge na battery. Sa mga mas bagong battery station, maaring matapos ang proseso sa loob lamang ng ilang minuto. Malaking advantage nito ang bilis. Hindi na kailangang maghintay ng matagal habang nakacharge ang kotse. Dahil dito, pagkatapos mapalitan ng battery, pwede nang bumiyahe ulit ang driver. Pero mahal din gumawa ng battery swap stations. Kailangan ng maraming extra batteries, kaya hindi lahat ng automaker ay gumagamit ng ganitong system. Pinili ng NIO na ituloy ito. At pagsapit ng February 2026, sinabi ng kumpanya na umabot na sa 100 million battery swaps ang nagawa sa kanilang network. Ang ganitong competition ang nagtulak sa Chinese companies na subukan ang mga bagay na dati ay hindi normal sa car industry. Mas advanced na software, mabilis na charging, battery swapping, malalaking screens, voice controls, at iba pang features ang naging paraan para makuha ang atensyon ng customer. Pero hindi nabuo ang napakalaking EV industry ng China dahil lamang sa sipag ng mga kumpanya. May isa pang napakalaking dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon ang BYD at iba pang Chinese EV companies na lumaki ng ganito kabilis. Dahil ito sa gobyerno. Dito makikita kung gaano kalaki ang naging papel ng Chinese government. Sa loob ng maraming taon gumamit ang government ng subsidies, tax discounts, investment, rules at iba pang tulong para hikayatin ang mga kumpanya na gumawa ng EV at ang mga tao na bumili nito. Ayon sa isang estimate ng CSIS, umabot sa mahigit $230 billion ang kabuuang suporta ng Chinese government sa electric car industry mula 2009 hanggang 2023. Kasama din ng tax exemptions para sa buyers, charging infrastructure at iba pang programa. Ibig sabihin gobyerno mismo ang tumulong sa mga electric cars company. Halimbawa sa ginawa nila. Kung mahal ang battery at hindi pa sigurado ang buyer kung practical ang EV, pwedeng bawasan ng government subsidy o tax exemption ng totoong presyo na babayaran ng customer. Magandang deal na yon. Dahil dito, kapag mas mura ang electric car, mas maraming tao ang susubok bumili. Kapag dumami ang buyers, mas maraming EV ang kailangang gawin ng factories. At kapag lumaki ang production, mas madaling pababain pa ang gastos sa paggawa. Pero nagkaroon din ng problema. Dahil may perang ibinibigay ang government, may ilang kumpanya na sinubukang kumuha ng subsidy kahit hindi sapat ang kanilang produkto o hindi nasunod ang requirements. Nagkaroon ng China ng investigations at mas mahigpit na rules laban sa subsidy fraud. Sa kabila nito, hindi rin puro direktang pera ang suporta ng gobyerno. May mga local government din na direktang nag-invest sa car companies na mahalaga sa kanilang lugar. Isang magandang halimbawa ang NIO. Noong 2020, nahaharap ang kumpanya sa malaking problema sa pera. Pumasok ang government-backed investors mula sa Hefei, isang lungsod sa Anhui Province. Nagkaroon ng NIO ng malaking investment at kalaunan ay nakakuha rin ng malalaking credit line mula sa state-owned banks. Nakatulong ito para manatiling buhay ang kumpanya habang patuloy silang nagbebenta ng mga electric cars nila. May isa pang strategy ang government na mas direktang nakaapekto sa lahat ng car company. Gumawa ang China ng tinatawag na dual credit system. Medyo technical ang pangalan, pero simple ang idea. Binibigyan ng government ng target ang mga car company. Kailangan nilang gumawa ng mga sasakyang matipid sa fuel at kailangan din nilang magkaroon ng sapat na electric o ibang new energy vehicles. Kapag masyadong maraming malakas sa gasolina ang ibinebenta ng isang car company, maaari itong magkaroon ng kulang na credits. Para makabawi, kailangan nitong gumawa or magbenta ng mas maraming new energy vehicles o kumuha ng credits mula sa ibang kumpanya na may sobra.
Sa madaling salita, ginawa ng systems na mas mahirap para sa isang malaking automaker na puro gasoline cars lang ang ibenta sa China. Malaking pressure ito para sa mga traditional car company. Kahit matagumpay ang kanilang gasoline cars, kailangan pa rin nilang seryosohin ng electric vehicles kung gusto nilang manatiling competitive sa napakalaking Chinese market. Kaya hindi lamang customer demand ang nagtulak sa pagbabago. May government rules din na nagtulak sa buong industry papunta sa mas maraming electric cars. May isa pang policy na direktang naramdaman ng ordinaryong buyer, ang license plate. Sa malalaking lungsod ng China, matagal ng problema ang napakaraming sasakyan, traffic at air pollution. Kaya sa ilang lungsod, nilimitahan ng government ang bilang ng bagong license plates para sa traditional gasoline cars. Sa Shanghai, halimbawa, kailangang sumali ang maraming buyer ng gasoline car sa auction para makakuha ng plate. Ibig sabihin hindi sapat na mayroon kang perang pambili ng kotse. Kailangan mo pang makakuha ng limitadong plate at maaari itong maging napakamahal. Samantala, may special license plate policy para sa qualified new energy vehicles. Hanggang 2026, nagpatuloy ang Shanghai sa pagbibigay ng libreng special plate quota para sa ilang qualified electric vehicles. Ibig sabihin mas pabor na ang China sa electric cars. Sa Beijing naman, gumagamit ang lungsod ng quota system para limitahan ng bagong sasakyan. Magkaiba ang allocation para sa ordinaryong gasoline cars at new energy vehicles. Noong 2025, halimbawa, 80,000 sa 100,000 passenger car quotas ng Beijing ang inilaan para sa new energy vehicles. Malaki ang epekto ng ganitong rules sa desisyon ng isang pamilya. Isipin mong gusto mong bumili ng bagong sasakyan. Sa gasoline car, maaring kailangan mong maghintay o makipag-agawan para sa limitadong plate. Pero sa ilang lugar, mas madali ang proseso kapag electric vehicle ang pinili mo. Kahit pareho mong gusto ang dalawang sasakyan, nagkakaroon ng malaking practical advantage ang EV. Kaya hindi lang presyo ng kotse ang pinag-iisipan ng buyer. Kasama na rin ang plate, taxes at kung gaano kabilis niya talaga magagamit ang sasakyan. Pero may mahalagang tanong. Kung dumami ang electric cars, ibig bang sabihin automatikong nawawala ang pollution at carbon emissions? Walang usok mula sa exhaust pipe ang isang pure battery EV habang tumatakbo. Pero kailangan pa rin gumawa ng kuryente para i-charge ang battery. Kailangan ding gumawa mismo ng battery at nangangailangan iyon ng pagmimina, pagproseso ng materials at malaking industrial production. Kaya kapag sinusukat ang epekto ng electric car sa environment, hindi sapat na tingnan lamang ang usok na lumalabas sa sasakyan. Tinitingnan din ng researchers ang tinatawag na life cycle emissions. Ibig sabihin, kasama ang paggawa ng kotse at battery, paggawa ng kuryente, paggamit ng sasakyan at iba pang bahagi ng buong buhay nito. Mas mataas kadalasan ang emissions sa paggawa ng isang battery electric car kaysa sa paggawa ng katulad na gasoline car dahil energy intensive ang paggawa ng malaking battery. Pero habang ginagamit ang sasakyan, bumabawi ang EV dahil mas efficient ang electric motor at wala itong gasoline na sinusunog habang nagmamaneho. Sa China, mahalaga rin kung saan nanggagaling ang kuryente dahil gumagamit pa rin ang bansa ng malaking dami ng coal. Gayunpaman, ipinapakita ng analysis ng International Energy Agency na kapag tiningnan ang buong buhay ng isang medium-sized vehicle sa China, mas mababa pa rin ang greenhouse gas emissions ng battery electric car kumpara sa katulad na gasoline car. Tinatayang nasa 40% ang mas mababang life cycle emissions nito sa China, kahit mas maliit ang advantage kumpara sa mga bansang mas malinis ang electricity grid. Habang mas dumarami ang solar, wind at iba pang low-carbon electricity sa grid, maaari pang lumaki ang environmental advantage ng electric cars. Kaya walang isang fixed na bilang ng kilometers na kailangang takbuhin ng lahat ng EV bago maging mas malinis kaysa gasoline car. Depende yun sa laki ng battery, klase ng kotse, paraan ng paggawa ng battery at kung anong klase ng kuryente ang ginagamit sa charging. May isa ring problemang hindi kayang solusyonan ng electric motor. Traffic. Kung palitan mo ang 1,000,000 gasoline cars ng 1,000,000 electric cars, mayroon ka pa ring 1,000,000 sasakyan sa kalsada. Mas malinis man ang mga sasakyan habang tumatakbo, kailangan pa rin ng road space at parking. Kaya ang paglipat sa EV ay maaring makatulong sa air pollution at carbon emissions, pero hindi nito automatikong inaayos ang congestion. Sa kabuuan, mahirap sabihin na ang paglakas ng Chinese EV industry ay dahil lamang sa government subsidies. Malaking bahagi ang government support, pero kasabay nito ang napakatinding competition sa pagitan ng mga kumpanya. Mabilis na improvement ng batteries, malaking supply chain at milyon-milyong customer na pumili ng electric at plug-in hybrid cars.
Noong 2023 natapos na ang National Purchase Subsidies na matagal na tumulong sa EV buyers pero patuloy pa ring lumaki ang market. Nanatili rin ang ibang suporta tulad ng tax exemptions at local programs. Ibig sabihin, ang Chinese EV industry ngayon ay hindi na katulad noong nagsisimula pa lamang ito at lubos na umaasa sa tulong para makakuha ng buyers. Nakagawa na ang China ng napakalaking EV market, factories, battery industry at supply chain. Pero ibang laban ang naghihintay kapag inilabas na ang mga sasakyang ito mula sa China. Sa ibang bansa wala na ang parehong license plate advantages at local government support. Sa halip haharap ang Chinese automakers sa tariffs, ibang safety rules, political pressure at mga customer na matagal nang nagtitiwala sa sarili nilang car brands. At doon natin makikita kung gaano talaga kalakas ang Chinese EV industry kapag wala na ito sa sarili nitong home market. Kapag lumabas na sa China ang mga Chinese EV, ibang klase na ang laban. Sa sarili nilang bansa, mayroon silang napakalaking supply chain, maraming customer at government policies na matagal nang tumulong sa paglaki ng industry. Pero sa ibang bansa, kailangang sumunod ang Chinese automakers sa rules na ginawa ng ibang government. Sa Europe, mabilis nang lumalaki ang Chinese-made electric cars. Noong 2025, umabot sa humigit kumulang 940,000 ang Chinese-made electric cars na naibenta sa Europe. Lumalaki rin ang Chinese brands sa Southeast Asia at iba pang developing markets. Kaya hindi na lamang sa China matagumpay ang kanilang mga sasakyan. Pero may isang napakalaking market na halos sarado para sa Chinese EV brands, ang United States. Isa sa pinakamalaking dahilan ay tariff. Ang tariff ay dagdag na tax na inilalagay sa imported product. Kapag mataas ang tariff, tumataas din ang presyo ng produkto pagpasok nito sa bansa. Noong 2024, tinaasan ng United States ang Section 301 tariff sa electric vehicles mula China mula 25% papuntang 100%. Layunin ng US government na protektahan ng American car industry laban sa Chinese EVs na ayon sa US ay nakinabang sa malawak na government support at ibang policies sa China. May iba pang tariffs na ipinataw ng United States sa imported vehicles at ilang auto parts sa mga sumunod na taon. Kaya kahit mura ang isang Chinese EV sa China, maaring mawala ang malaking bahagi ng price advantage kapag dinala sa American market. May sariling hakbang din ng European Union. Matapos imbestigahan ang financial support na natatanggap ng Chinese electric car manufacturers, naglagay ang European Union ng additional duty sa battery electric vehicles na gawa sa China. Para sa BYD, 17% ang additional duty. Para sa Geely, 18.8%. Mas mataas naman ang rate para sa SAIC. Idinadagdag ang mga ito sa normal na import duty ng European Union. Pero kahit may dagdag na tax, patuloy pa ring nakakabenta ang Chinese-made EVs sa Europe. Ibig sabihin, hindi sapat ang tarif para tuluyang pigilan ng kanilang pagpasok. Maari ring gumawa ang Chinese companies ng ibang paraan para makaiwas sa malaking import cost tulad ng pagtatayo ng factories sa ibang bansa. Pero sa United States may mas malaking problema kaysa presyo, national security. Ang modernong kotse ngayon ay hindi na simpleng engine, gulong at steering wheel. Maraming bagong sasakyan ng may cameras, microphones, GPS, Bluetooth, Wi-Fi at internet connection. May software din na kumukontrol sa maraming bahagi ng kotse. Dahil connected sa internet ang mga sasakyang ito, kaya nilang mangolekta at magpadala ng data. Maaring kasama rito ang location ng sasakyan, impormasyon tungkol sa paligid at ibang data mula sa sensors. Dahil dito nag-aalala ang US government na maaring magkaroon ng security risk kung ang importanteng software at communication hardware ng milyon-milyong sasakyan ay kontrolado o ginawa ng mga kumpanyang konektado sa China. Noong January 2025, gumawa ang US Department of Commerce ng final rule para limitahan ang ilang connected vehicle technology na may sapat na connection sa China o Russia. Naging effective ang rule noong March 2025. Simula sa model year 2027, ipinagbabawal ang pagbebenta sa United States ng ilang connected vehicles na gumagamit ng covered software mula sa China o Russia. Sakop din nito ang mga connected vehicle manufacturer na kontrolado o nasa ilalim ng jurisdiction ng China o Russia. Pagsapit naman ng model year 2030, papasok ang restrictions sa ilang communication hardware mula sa mga kumpanyang konektado sa China o Russia. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihin ng isang Chinese automaker na gagawa na lang ito ng kotse sa Mexico o United States. Kung ang company at importanteng connected technology nito ay sakop pa rin ng restrictions, maaari pa ring hindi payagang ibenta ang sasakyan sa American market.
Malaking hadlang ito dahil halos lahat ng bagong EV ngayon ay heavily dependent sa software at internet connection. Mahirap gumawa ng modernong electric car na aalisan lamang ng lahat ng connected systems para makapasok sa United States. Kaya sa American market, hindi lang presyo ang problema ng Chinese EVs. Kasama na rin ang competition, trade policy at national security. Samantala, nagbago rin ng sariling EV policy ng United States. Dati maaring makakuha ang qualified buyer ng hanggang $7,500 na federal tax credit para sa qualified new clean vehicle. Pero natapos ang Federal Clean Vehicle Purchase Credit para sa mga sasakyang binili pagkatapos ng September 30, 2025. Kaya pagsapit ng 2026, wala na ang dating federal consumer incentive na yon para sa bagong EV purchase. Kasabay nito, malinaw na binago ng Trump administration ang direksyon ng federal policy. Noong January 2025, sinabi ng administration na gusto nitong alisin ang mga policy na itinuturing nitong nagtutulak sa consumers papunta sa EV at bigyan ng mas malaking freedom ang buyers na pumili sa gasoline, hybrid o electric vehicles. Kaya magkaiba na ngayon ang strategy ng dalawang pinakamalaking car market sa mundo. Sa China, patuloy na napakalakas ng electric car market. Noong 2025, halos 55% ng mga bagong sasakyang naibenta sa China ay electric cars, kabilang ang battery electric at plug-in hybrid vehicles. Sa United States, mas mabagal ang transition at mas malaki pa rin ang market para sa gasoline at hybrid vehicles. Sa Europe naman, patuloy ang paglipat sa electric cars, pero sinusubukan ding protektahan ng European governments ang sariling car industry laban sa murang imports mula China. Kaya hindi na simpleng tanong kung EV ba o gasoline car ang mas magandang technology. May presyo, may charging, may battery supply, may jobs, may factories, may tariffs, may national security, at may government policy. May isa pang mahalagang bagay na nagbabago sa laban. Hindi kailangan ng Chinese automakers na sakupin muna ang United States para maging global power. Napakalaki ng natitirang mundo. Sa Southeast Asia, Latin America, Middle East at ibang developing markets, maraming consumer ang naghahanap ng bagong sasakyan na mura. Maraming features at mababa ang operating cost. Dito maaring magkaroon ng malaking advantage ang Chinese companies. Noong 2025, mahigit 35% na ng car exports ng China ay electric vehicles. Sa mga bansang nasa labas ng Europe at United States, Chinese imports ang bumuo ng humigit kumulang 55% ng electric car sales. Sa Southeast Asia naman, mahigit kalahati ng electric cars na naibenta noong 2025 ay mula sa Chinese brands. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil maraming bansang ito ang dating dominated ng Japanese, Korean, European at American car brands. Ngayon may bagong competitor at hindi lamang BYD ang lumalaban. May Geely, Chery, SAIC, Xpeng, Leapmotor at iba pang Chinese manufacturers na naghahanap ng market sa labas ng China. Maari ring baguhin ng tariffs kung saan ginagawa ang mga sasakyan. Sa halip na gumawa ng kotse sa China at i-export ito, maaring magtayo ang Chinese automaker ng factory sa bansang gusto nitong bentahan. Kapag nangyari iyon, hindi na lamang Chinese exports ang lumalawak, pati Chinese factories, technology at supply chains ay kumakalat sa ibang bansa. Kaya hindi pa natin masasabi na magiging Chinese ang lahat ng sasakyan sa mundo. Malakas pa rin ang Toyota, Volkswagen, Hyundai, Kia, General Motors, Ford at iba pang matagal ng car companies. May malaking advantage din ang traditional automakers sa brand trust, dealerships, repair networks at experience sa iba't ibang market. Hindi rin siguradong mawawala agad ang gasoline cars. Sa maraming lugar kulang pa ang charging stations. May mga taong nagmamaneho ng malalayong distance. May mga bansang mahal ang electricity o mahina ang power grid. At mayroon ding buyers na mas bagay sa hybrid ang kanilang paraan ng paggamit ng sasakyan. Kaya maaring hindi magkaroon ng isang winner lamang. Maaring maging electric ang malaking bahagi ng mga bagong sasakyan sa ilang bansa, habang manatiling malakas ang hybrids at gasoline vehicles sa ibang lugar. Pero may isang bagay na malinaw na nagbago. 20 taon lamang ang nakalipas, halos walang Chinese car company na itinuturing na malaking banta sa pinakamalalaking automaker ng mundo. Ngayon, China na ang pinakamalaking electric car market, pinakamalaking producer ng maraming importanteng EV components at isa sa pinakamalaking exporters ng sasakyan sa mundo. Kaya ang tunay na kwento ng Chinese EVs ay hindi lang tungkol sa paggawa ng murang electric car. Tungkol ito sa kung paano ginamit ng China ang malaking market, government policy, battery industry, factories at matinding competition
para makabuo ng isang car industry na kaya nang makipaglaban sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo. At ngayon nagsisimula na ang mas mahirap na bahagi. Sa loob ng China, napatunayan na ng Chinese EV companies na kaya nilang manalo. Ang susunod na laban ay kung kaya rin nilang gawin yon sa buong mundo. Sa mga bansang may sariling car companies, sariling rules at sariling dahilan para hindi basta ibigay sa China ang future ng kanilang car industry.